Yes! Tulungan po natin siya. Ipaglaban natin ang ating susunod na presidente ng Pilipinas. Inalilaan ko po ang lahat na magsasabi. Yes! Tulungan po natin siya. Ipaglaban natin ang ating susunod na presidente ng Pilipinas. Nag-anda ba ang informal? Nag-anda ba ihatid sa Malacanang ang ating presidente? Yes! Hahatid natin siya sa Malacanang. Andito lang ang Malacanang sa likod namin. Narito lang po ang Malacanang sa likod namin. Ihahatid namin siya sa luklukan ng presidente. Nakita niyo mga kaibigan, nakahanda na tayo sa lahat ng bagay. Umpisa na ang labanan. Huwag na tayong magkunwari. Marami silang pera, tayo wala. Marami silang malita. Ha? Tayo wala. Pero yung pagmamahal na ibinigay ng ating presidente dito sa ating barangay, hindi kayang kalimutan ng bawat isa sa atin. Nakita niyo po yan? Dapat naman natin gantihan ang ating susunod na presidente ng Pilipinas. Okay? Maraming salamat po muli at magandang tanghali sa inyo mga. Maraming salamat po, Mr. Ted. I love you, at founder ng Veterans Cup. Upang magbigay ng kanyang mensahe, mga kababayan, ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang Kagala Sara C. Opo, basta ang Pilipina po, maganda yan, lahat ng Pilipina. Hindi po ba gusto-gusto tayo ng mga apam? Maganda tayo! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw! Unahin ko po muna ang mga pagpapasalamat dahil po minsan na sobrang excited natin sa talumpati, sa dami ng sinasabi kung ano-ano, ay nakakalimutan mo ang pagpapasalamat. Unahin ko po ang pagpapasalamat sa ating pong former Barangay Captain Eddie Tohon.
hindi mo lang binigyan ako ng nakakasigaw ah. Kasama niya po yung mga iba pang barangay captains, incumbent at former barangay captains dito po sa syudad ng Maynila. Maraming salamat po. Meron pong mga groups and organization na kailangan po natin batiin. Ang Barangay 844 BPIS Movement, the original veteran staff of District 6, Barangay 844, Barangay 844 Senior Citizens Officers, Barrio Apple Homeowners, KYO, Nalalamunan ko. Wasala, Obsidia, Obesian, Sunday. Batang Ingat, Batang Palomog, Tao Gamaki, Batang Ano. Maraming salamat po sa kanila. At syempre, nagpapasalamat po ako sa ating mga beneficiaries, sa ating mga senior citizens at mga LGBTQ community members. Oras po ninyo ngayong araw nito. Napakainit, pero binigay niyo ang oras nito para sa amin. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay ang pagpapasalamat ko sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Dahil nagtulong-tulong po sila kasama si Barangay Captain Tohon para mabuo yung programa at magbigay kami ng aming po rice box sa inyo ngayong umaga na ito. Ang susunod po ng pagpapasalamat ay mula po sa akin para po sa inyong lahat, mga residente ng siyudad ng Maynila, sa inyo po kampanya, suporta at patuloy na pagtitiwala sa mga proyekto at programa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat. Ang susunod po ng pagpapasalamat ay mula kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa makailan lang po ay binisita ko po siya doon sa Den Haag, sa Netherlands. Binisita ko po siya sa kulungan at sinabi ko po sa kanya na marami pa rin ang mga kababayan natin na sumusuporta sa kanya. At sinabi niya na ipaabot sa inyong lahat. Una, ang kanyang pagpapasalamat sa suporta ninyo sa kanya noong siya ay Pangulo at syempre sa inyong pagdarasal na siya ay mag-uwi na dito sa bayan natin. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po. Dako kaayo nga buwang utang na mabubuton kaninyo mga kaigsuunan namo. Sa inyo ay kamatan ninyo kanano na makaservisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Ang susunod po ay ang aming po programa na kasalitayan. Ito po ang pagkilala sa mga kontribusyon ng ating LGBTQ community dito po sa ating syudad ng Maynila at sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Tradisyon po
ng Office of the Vice President na mag-celebrate at gumawa ng malaking programa para po sa ating mga LGBTQ members. Ito po yung tinatawag natin mga lola na, "Uy, bakla!" Uy, kayo? Sila po yung nire-recognize natin ngayong buhay na ito. At tradisyon namin na meron kaming malaking celebration. Ang una po namin celebration ay sa Quezon City, sumunod po sa Cagayan de Oro City, at sumunod po sa Pampanga. Ngayong taon ay sana doon kami sa Negros Oriental, sa Dumaguete. Pero po, nangyari yung gera sa gitnang silangan. At marami sa ating mga kababayan ang nahirapan humabol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng gasolina. Kaya po, nagdesisyon kami na ilipat po yung budget para sa celebration doon po sa mga grocery boxes para ipamigay, ipamahagi sa LGBTQ community. Ang amin pong pinili ng mga beneficiaries ay mga senior citizen na member ng LGBTQ community. Pero nakikita ko po na ang ating mga beneficiaries ngayon ay hindi po karamihan po ay hindi mga members ng LGBTQ. Dahil po, konti lang pala ang mga senior citizen na LGBTQ. Bakit po? Bakit senior citizen at LGBTQ? Dahil ako po ay may uncle. Ang kapatid ng nanay ko po ay gay. At siya ngayon ay isa ng senior citizen. At hindi man siya nakakaawa, pero ako, kapag nakikita ko siya, nalulungkot ako. Dahil wala siyang partner. Wala siyang asawa. Wala siyang anak. Wala man lang siyang kasama sa bahay. Lahat ng kailangan niyang gawin, siya ang gumagawa. Pagbili, pagplansya, paglaba, pagluto, paglinis ng bahay. Siya na lang. Mag-isa. Nalulungkot ako para sa kanya. Kaya po mahalaga na kamustahin natin yung mga senior citizen na mga membro ng LGBTQ community. Dahil sila din yun, nung kabataan nila, nung malakas pa yung katawan nila, sila din yung masigasig, masipag tumulong sa ating pamilya. Nagpaaral ng kapatid, tumulong sa nanay, nagbigay panggamot ng tatay, naghanap buhay, nagraket, ano-ano ang ginawa para magdala ng pera para sa pamilya. Pero kung konti lang po sila, mas marami po ang ating mga senior citizens ngayon. Pero sigurado ako, alam ko, meron kayo kapag-anak na LGBTQ. Meron kayong kapitbahay na LGBTQ. Meron kayong kaibigan na member ng LGBTQ community. Kaya, atin po i-share o ipamahagi ang ating mga biyaya o blessings kahit gaano kaliit yun. Basta nakapagkamusta tayo at nakatulong tayo konti para sa ating mga senior citizens na LGBTQ members. Yan po ang kasarilayan na programa ng Office of the Vice President na ngayong taon, dahil sa paghihirap ng lahat, hindi bagay mag-celebrate, hindi bagay mag-party. Kaya po, kuha namin grocery sa loob ng kahon at ipamigay sa ating mga kababayan tulad dito sa syudad ng Maynila.
kilalanin natin ang mga miyembro ng LGBTQ community. Dahil po, kailangan natin matuto magrespeto ng ating pagkakaiba-iba. Sa sexualidad man yun, sa gender man yun, sa politika man yun, sa paniniwala sa Diyos, naniniwala o hindi sa Diyos o kung anumang relihiyon, at sa ating mga kanya-kanyang kultura, kung saan man tayo galing, kasali na ang ating mga indigenous peoples o yung mga kasama natin, mga kababayan natin na nasa tribo. Kailangan po maging mapagtanggap tayo o accepting sa pagkakaiba natin. Bakit? Sabi ko nga, kailangan ng respeto, kailangan accepting o inclusion, pagtanggap. Dahil ito po ay magdadala ng kapayapaan. Dahil tinanggap natin, ibig sabihin, walang bangayan. Dahil nirespeto natin, at nirespeto nila kung ano yung paniniwala natin, ano yung katayuan natin, merong harmony. O, kasama na, sa Tagalog ang harmony. Pagkakaisa, unity. Unity, pagkakaisa, kapayapaan, peace, meron pong ganyan. Sa loob ng ating pamamahay at sa ating komunidad. At syempre, dahil merong respeto, merong kapayapaan, may kalayaan, merong happiness o kaligayahan. Dahil magkakasundo lahat. Hindi man pareho ang paniniwala, pero tanggap natin ang isa't isa. At respeto natin yun. Dahil hindi naman tayo ginawa ng Diyos na pare-pareho. Lahat ng ipinapanganak ay may sariling pag-iisip, may sariling paniniwala, at merong sariling paninindigan. Kaya po, yan po yung kahalagahan ng Kasarilayan Project ng Office of the Vice President. Sabi ko nga, ngayong taon ay napakasaya dahil hindi siya celebration, pero rice boxes naman siya para sa iba't ibang pamilya na nangangailangan. At ayun po. Po, ang maikli ko na mensahe para sa inyong lahat. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng respeto, at syempre ang mensahe ng pagmamahal sa inyong lahat dahil sa inyong paniniwala at pagmamahal din sa ating bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukran. Thank you very much, Madam Vice President. Inaalayahan po naman natin ang ating Deputy Vice President Sara Z. Duterte kasama si Cap Tobon and Director Vic Sanchez sa ibaba ng stage. Ngayon po ay ating masasaksihan ang ceremonial distribution ng Raas Food Box bilang bahagi ng ating Kasiralayaan program. Maaari na po natin tawagin ang ating 5 kinatawan na tatanggap ng munting handog mula sa OVP. Asan ka ba? Mga nagpisip ka. Alam namin makita. Okay lang, ma'am. Mga
Nakalimutan si Vivian Bird ako. Kumusta pa ba yun? Sir, dito mo na kayo, sir. Thank you po. Magsipo po muna kayo. Balik na po tayo sa upuan natin. Balik na po sa upuan. Doon na lang sa ano. Maraming I-clear salamat natin po. itong daan. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng photo opportunity. Una dito ay isang crowd shot. Magkakaroon din po tayo ng photo opportunity kasama ang ating Vice President, Mama. Sir, okay lang po. Sir, okay lang po. Bro. Inaya
block po ang ating picture or block. So first block po muna tayo.